May kilala ka bang taong may napakalaking ano? Ano yon? Ewan ko kung anong malaki, basta may malaking ano. May kilala ka bang tao na may kahit na anong malaking ano? Diba yan talaga yung ano na yan, Mama Mia? Anyways, nako alam kong you're so excited na, kaya naman, hindi na natin ito patatagalin pa. Eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming tao sa mundo ang may iba't ibang malaking katangian o di kaya naman ay bahagi ng kanilang pagkatao. Ikaw, ano bang bahagi ng pagkatao mo ang nalalakihan ka? Eto ba'y para sa maayos o para sa hindi mabuti? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Josh De La Cruz. 30s na po ang edad ko. Kung tatanungin mo ako kung anong klaseng tao ako dati, masasabi ko pong simple lang ang sagot. Ako yung lalaking laging tama, yung laging bida at laging nasa ibabaw. At matagal bago ko inamin na mali pala yun. Lumaki ako sa isang pamilya na mahilig magkumpara. Panganay ako sa 3 magkakapatid at ako yung pride ng tatay ko. Si Papa dati pong pulis, disiplinado, strikto at hindi sanay na may kumukontra sa kanya. Tuwing may bisita, lagi niyang sinasabi, "Si Josh, magaling yan. Palaging una sa klase yan." Ngumingiti ako noon pero sa totoo lang, hindi ko alam kung tuwang-tuwa ba ako o kinakabahan ng sobra. Kasi bawat papuri parang may kasamang bigat, parang bawal akong magkamali. Si Mama naman tahimik lang, lagi siyang nakangiti kapag pinupuri ako ni Papa. Pero minsan nakikita ko sa mga mata niya na parang may awa. Bata pa lamang ako ay gusto ko na lagi ako ang nakikita. Kapag may contest, kailangan ako ang manalo. Kapag may recitation, kailangan ako ang unang sumasagot. At kapag may kapatid akong pinupuri, naiirita ako, Mama Mia. Hindi ko noon alam na nagsisimula na pala akong mabuo sa anyo ng kayabangan. Pagdating ng high school, lumala iyon. Ako yung varsity, ako yung top student, ako yung laging pinapalakpakan ng lahat. Nasanay akong marinig ang galing mo, araw-araw. At tuwing may nagsasabi ng kabaliktaran, kahit pabiro ay tinatamaan talaga ako. Hindi ko kayang matawa kapag ako ang pinagtatawanan. Doon ko naramdaman na iba ako. Hindi dahil espesyal ako, kundi dahil hindi ako marunong tumanggap ng pagkatalo. Noong college, doon ko talaga naramdaman na lalaki na ako. At pwedeng gamitin ang kumpiyansa ko sa kahit na anong bagay. Marketing ang kinuha ko kasi sabi ko, madali lang yan. Sales talk lang naman eh. At totoo nga, magaling ako sa salita, magaling akong manguto at alam kong kaya kong paikutin sa mga palad ko ang kahit na sino. Doon ako unang nagka-girlfriend, si Angela. Maganda siya, matalino pero tahimik. Ako ang unang lalaking nilapitan niya at gaya ng nakasanayan ko, nakuha ko rin siya sa bola. Lahat ng gusto kong marinig mula sa sarili kong bibig ay sinasabi ko sa kanya. Mabuti ako, masipag ako, may pangarap ako.
Ngumingiti lang siya at naniniwala din naman sa aking mga sinasabi. Pero pagkatapos ng 2 taon ay nakipaghiwalay siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, "Hindi mo naman ako mahal, Josh. Ang mahal mo lang ay ang sarili mo." Siyempre, hindi ko tinanggap yun, Mama Mia. Sabi ko, ang dami kong ginawa para sa'yo. Pero noong umalis siya, dun ko unang naramdaman na hindi pala kayang bilhin ng yabang ang relasyon at pagmamahal. Pero siyempre, hindi ko yun inamin sa aking sarili. Ang ginawa ko ay naghanap na lang ako ng iba. Nagpakasaya at sinabihan ng mga barkada. Hindi naman din siya bagay sa akin. Gwapo ako, hindi naman siya makakapantay. Lalo na yung kagandahan niyang angkin. Oo nga, maganda siya pero hindi siya bagay sa akin. Masyado akong gwapo para sa kanya. Tinawanan ko lang. Pero gabi-gabi, iniisip ko po yung sinabi niya sa akin. Mahal mo lang ang sarili mo. At hanggang ngayon, tumatak po yun sa utak ko at hindi ko makalimutan. Mama Mia, pagkatapos kong graduate, ay mabilis akong nakahanap ng trabaho sa isang kumpanyang nagbibenta ng mga construction materials. Sales executive ang posisyon ko. Bagay sa akin. Laging nasa field, laging may kausap, laging may pagkakataong magpakitang gilas. Noong unang linggo pa lang, na-close ko kaagad ang 3 deals. Yung boss ko, tuwang-tuwa sa akin. Pinuri niya ako sa harap ng lahat. At doon nagsimula ang panibagong dose ng ego ko, Mama Mia. Sabi ko talaga sa sarili ko noon, wala talagang tatalo sa akin. At mula noon, bawat araw parang kompetisyon sa akin. Hindi ako nagtatrabaho para matuto o para makatulong. Nagtatrabaho ako para manalo. Kapag may kasamahan akong pumapalag, pinapahiya ako sa biro. Kapag may kliyente na mahirap kausap, ginagamitan ko ng pambobola. At kapag gumagana ang mga strategy ko, ay lalong lumalakas ang loob ko, Mama Mia. Hanggang isang araw, habang nagkakape ako sa pantry ng opisina, ay dumating siya. Tahimik, simple, parang hindi mo mapapansin. Pero sa unang tingin ko pa lang, parang bumagal ang paligid ko. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia. Siya si Claire, bagong empleyado. Nakapolo lang siya, may suot na lumang relo. Habang ang iba kong mga kasamahan ay nag-uusap tungkol sa sales, siya ay tahimik lamang na nagtitimpla ng kape. At sa kung anong dahilan ay bigla kong naramdaman ang urge na lapitan siya. Hindi ba nakakaumay ang kape? Tanong ko habang nakasandal pa sa pader. Parang sa lumipas na ilang araw nakakatatlong tasa ka araw-araw . Tumingin siya sa akin. Hindi agad sumagot, tsaka matalinghaga ang kaniyang naging sagot. Mas gusto ko kasi yung mapait, kasi mas totoo. Napangiti ako. Hindi ko alam kung insulto ba yon o pang-flirt, pero parang tumama sa dibdib ko. Kasi ngayon lang may babaeng sumagot ng ganun sa akin. Diretsahan, walang takot, pero may kababaang loob. Simula noon ay naging paborito ko nang hanapin si Claire sa opisina.
Ginagawa kong dahilan ng kung ano-anong tanong para lang makausap ko siya. Claire, may kopya ka nung report kanina? Kahit alam kong bawat isa sa amin ay may kopya naman noon at meron ako sa desk ko. Claire, anong lunch mo? Kahit pareho naman kaming may baon. At kahit hindi pa siya sanay makipagkwentuhan, nakikita kong unti-unting nasasanay sa presensya ko si Claire. Minsan nahuhuli ko pa siyang napapangiti pag dumadaan ako sa kaniyang harapan. At doon ko sinabing, okay to gusto ko to. Makalipas ang ilang linggo ay niligawan ko po si Claire, Mama Mia. Hindi ko na masyadong pinag-isipan pa. Sanay kasi talaga ako na kapag gusto ko, kinukuha at nakukuha ko. Pero si Claire hindi agad pumayag. Sabi niya, Josh, baka gusto mo lang ako kasi bago ako rito. Bagong flavor, ika nga. Ngumiti ako. Hindi. Gusto kita kasi iba ka. Sabi ko. At in fairness, Mama Mia, naniwala din naman siya. Lumipas ang ilang buwan ay naging kami. At noong una, masaya. Masarap sa pakiramdam na may babaeng katulad ni Claire. Tahimik pero marunong umintindi. Masinop, mabait at laging nandyan para sa akin. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung minamahal ko ba siya o gusto ko lang yung pakiramdam na may nag-aalaga sa akin. Kasi habang tumatagal kami, mas lumalabas yung ugali kong ayaw magpatalo. Kapag may simpleng pagtatalo, ako agad ang malakas ang boses. Kapag tahimik siya, binibigyan ko kaagad ng ibang meaning. Sinasabi ko, ayan, nagtatampo ka na naman. Ang drama mo talaga. At kapag sumasagot siya, hindi naman ako nagtatampo. Gusto ko lang mapakinggan mo ko. Ay lalo akong nagagalit kapag ganon, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit pero parang pakiramdam ko kapag may opinyon siya, tinatanggalan niya ako ng kontrol. At yun ang hindi ko matanggap. Isang gabi habang kumakain kami sa maliit kong kondo ay nagtanong siya. Josh, bakit parang lagi kang nagagalit kahit may konting pagkakamali lang ako? Sumagot ako agad nang hindi man lang nag-iisip sa aking sasabihin. Siyempre, ayoko kasi ng paulit-ulit eh. Simple lang naman ang mga sinasabi ko pero bakit hindi mo magawang sundin? Tahimik lamang siya. Tapos tumingin sa akin. Hindi mo ba napapansin, Josh? Lahat naman ng gusto mo sinusunod ko. Pero ikaw, kahit minsan, hindi mo man lang sinubukang intindihin ako. Napatawa ako. Hindi yung masayang pagtawa, Mama Mia, ngunit yung pagtawang may halong pangungutya. Ang dami mo namang reklamo ha? Kung ayaw mo, edi wag mo. At doon nakita ko sa mukha niyang parang napagod na siya. Hindi na ako nakakita ng galit o ng luha. Parang pagod na. Kinabukasan ay wala na siya, Mama Mia. Wala siyang note, wala siyang tawag, walang kahit na anong paliwanag. Iniwanan niya lang yung suot niyang relo sa mesa ko. At nagbigay pala siya, Mama Mia, ng resignation sa office namin. At doon ko unang naramdaman na kahit gaano kakataas, may araw talagang mawawala sa'yo yung mga taong tunay na may halaga. Hindi ko alam kung bakit si Claire ang natipuhan ko noon. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya yung tipo ko ng babae. Hindi kasi siya yung babaeng agad mong mapapansin dahil tahimik lang siya.
Palaging nakayuko kapag naglalakad at bihira lang makipagkwentuhan sa iba. Habang lahat sa opisina ay maingay, siya ay parang palaging may sariling mundo. Pero siguro yun ang dahilan kung bakit ako na-curious sa kanya. Sanay kasi ako sa mga babaeng laging nagpapapansin. Yung tipong ako pa mismo ang pinupuri para pansinin ko sila. Pero si Claire iba. Hindi siya napapasilaw sa mga banat ko. Hindi siya agad natatawa sa mga biro ko. At ang pinaka nakakainis, hindi po siya impressed sa akin. At doon nga siguro talaga ako lalong na-challenge sa kanya, Mama Mia. Nung una, ginagawa ko lang naman siyang libangan. Isang goal lang ang nasa isip ko. Ang mapansin niya ako. Kasi sa totoo lang, hindi ko kaya na may babaeng hindi naaapektuhan sa aking presensya. Para pong insulto iyon sa ego ko. Lahat ng diskarte ginamit ko na. Araw-araw akong nagpapadala noon ng kape sa mesa niya. Minsan chocolate, minsan notes na may mga pagpapakyut na mga banat at linya. Para sa pinakamabait na babae sa opisina. Simpleng biro pero gusto ko lang makita yung ngingiti siya sa akin. At kapag ngumingiti siya, panalo na agad yung araw ko. Pero isang araw, sinagot niya ako. Hindi sweet, hindi harsh. Seryoso lang. Josh, hindi mo kailangang mag-effort ng ganito. Ginagawa mo lang to kasi gusto mong mapatunayan na kaya mong paibigin ng kahit na sino, hindi ba? Totoo naman yun, pero syempre hindi ko yun inamin. Ngumiti lang ako at sabi ko, Claire, hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Baka naman this time, ako na yung totoong lalaki para sa'yo. Tumango lang siya. Hindi ko alam kung naniwala siya o gusto lang niyang tapusin yung usapan namin. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti siyang lumambot. Madalas ko siyang makita sa pantry, nakangiti lalo na kapag dumarating na ako. Minsan sabay kaming kumakain sa kantin. Tahimik lang siya at ako yung madaldal. Pero kahit hindi siya masyadong nagsasalita ay may kung anong presensya sa kanya na nagpapakalma sa akin. Parang kahit gaano ako kaingay, nababalanse niya yung pagkatao ko. Naalala ko pa yung unang beses na sumama siya sa akin sa labas. Simple lang naman, kape lang naman yun na malapit sa opisina. Habang naglalakad kami, sabi ko, Claire, seryoso talaga ako sa'yo. Tumingin siya tapos tinanong, talaga ba? Seryoso ka ba talaga o gusto mo lang ng challenge sa boring mong mundo? Medyo natawa ako. Sabi ko, hindi ako basta-basta sumusuko. Kung challenge ka man, gusto kong mapatunayan na kaya kitang ipaglaban. Napailing lang siya. Hindi mo kailangang ipaglaban ang taong hindi pa naman umaalis, Josh. Simple ang sinabi niya pero tinamaan ako. At mula noon ay hindi ko na siya ginawang laro. Gusto ko na siyang makasama araw-araw. Hindi lang dahil sa ego, kundi dahil tuwing kausap ko siya ay parang nakikita ko yung parte ng sarili kong matagal ko nang tinatago. Yung tahimik, yung marunong makinig, yung hindi kailangang palaging tama sa mata ng iba. Hindi ko na natandaan kung paano ko siya napasagot. Basta isang gabi, nagkasabay kaming umuwi at umuulan noon. Wala siyang dalang payong, kaya inalok ko siya ng sa akin. Sa ilalim ng payong habang naglalakad kami sa madilim na kalsada ay tahimik lang ang paligid. Pero parang ang daming nangyari. Pagdating sa sakayan bago siya sumakay ng jeep ay bigla niyang sinabi, Josh, kung sakaling sagutin kita,
Kaya mo bang tanggapin yung mga araw na hindi ako laging masayang kasama? Medyo nagulat ako sa sinabi niyang yon. Ngumiti siya ng malungkot. Tapos sinagot ko siya. Siyempre, ganun naman talaga dapat kapag nasa isang relasyon, di ba? Hindi. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng taong laging masaya. Ang kailangan mo yung totoong taong marunong umintindi sa'yo. At bago ako makasagot ay umalis na siya. Kinabukasan, pinadalan ko siya ng mensahe. Hindi ako perpekto, Claire, pero gusto kong matutunan yung sinasabi mo. At doon ay sinagot niya ako. Simple ang naging sagot niya. Okay, sige. Subukan nating dalawa. At doon nagsimula ang lahat. Mama Mia, sa umpisa ay masaya. Masayang masaya. Yung tipong gigising ka na excited pumasok sa trabaho kasi alam mong makikita mo siya. Yung simpleng sabay kayong mag-lunch ay parang espesyal na okasyon. Yung mga text sa gabi kahit simpleng ingat ka ay parang musika. Pinaka naaalala ko yung unang date namin sa labas ng opisina bilang official na kaming magjowa. Dinala ko siya sa isang maliit na resto sa may Quezon City. Yung may ilaw na parang Christmas kahit hindi naman Disyembre. Tahimik lang kami at kumakain. Sabi ko, Claire, alam mo ba? Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko, ikaw lang yung hindi ko gustong palampasin. Tumingin siya sa akin tapos nginitian ako ng tipid. Baka naman gusto mo lang akong maniwala dyan sa pambobola mo, sabi niya. Napatawa ako. Bakit ba ang hirap mong paniwalain? Tanong ko. Kasi masyado kang magaling magsalita, baka mamaya dinadaan mo lang din talaga ako sa salita. Sabi niya. Hindi ko alam kung papaano sasagot doon. Kaya hinawakan ko na lang ang kamay niya. At sa unang beses, hindi niya tinanggal. Bagkus ay ngumiti siya. At dun ko naramdaman na totoo na ang relasyon naming dalawa. Pero gaya ng lahat ng bagay na mabilis mong makuha, mabilis mo rin talaga itong mababaliwala. Pagkalipas ng ilang buwan, nasanay ako na nandyan si Claire. Kung dati ay sinusuyo ko siya, ngayon ay parang inaasahan ko na lang na lagi siyang nandyan. Kapag may project ako, gusto kong siya ang maunang mag-adjust sa relasyon namin. Kapag may tampuhan kami, siya dapat ang unang mag-sorry sa akin. Sa isip ko, ako naman yung lalaki. Ako dapat ang sinusunod, hindi ba? Isang gabi, nag-away kami tungkol sa simpleng bagay, birthday ng kabarkada niya. Ayokong sumama siya kasi ang alam ko marami raw lalaking nandun. Sabi ko, bakit kailangan mo pa silang makita? Hindi mo naman na sila ganong ka-close, diba? Kaibigan ko sila, Josh. Kahit babae ako, kahit magkarelasyon tayo, may karapatan pa rin naman akong lumabas, diba? Hindi ko siya pinakinggan. Sabi ko lang, kung mahal mo ko dapat dito ka lang. Tumahimik siya. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Hindi rin siya nag-reply sa mga text ko. At dun ako nakaramdam ng takot. Hindi dahil baka mawala siya, kundi dahil baka ako yung matalo sa larong ito. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, ayaw na ayaw kong maramdaman na nagkakamali ako. At dahil doon, nagsimulang masira ang aming relasyon. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mag-iba ang takbo ng relasyon namin ni Claire. Basta isang araw napansin ko na lang na hindi ako masaya kapag hindi ako ang nasusunod. Akala ko dati natural lang sa mga lalaki ang maging dominante. Na kapag mahal ka ng babae, dapat marunong siyang magparaya.
Pero hindi ko na-realize na sa bawat pagpaparaya niya, unti-unti ko rin pala siyang pinapatay. Hindi sa katawan kundi sa loob. Isang Lunes ng umaga, nagkape ako sa pantry habang nag-aayos ng mga reports ko. Tahimik lang ang opisina at nakikita ko si Claire sa kabilang mesa na abala sa pagkalikot ng laptop niya. Lumapit ako at tinanong, "Babe, bakit di ka nagre-reply sa akin kagabi?" Tumingin siya sa akin sandali tapos napabuntong hininga ng malalim. "Pagod lang ako, Josh. Gusto ko lang matulog." Hindi ko alam pero uminit agad ang ulo ko dahil sa naging sagot niya. "Ano? Pagod ka lang? Hindi mo man lang ako sinabihan? Ilang beses akong nag-message sa'yo ah." "Josh, hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo sa lahat ng oras. Hindi mo naman ako pag-aari," sabi niya sa mahinahon na paraan. "Hindi naman kailangang laging may dahilan, 'di ba?" Tahimik akong napatingin sa kanya, pero sa loob ko kumukulo na talaga ang dugo ko. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, binabaliwala niya ako. At sa isip kong palaging kailangang may kontrol, hindi ko matanggap iyon. "Okay," sabi ko sabay ngiti ng pilit. Pero sa loob ko ay naglista ako. Hindi na siya nagre-reply agad. Bawas effort, bawas lambing. At noon nagsimula yung totoong laro. Simula noon, hindi ko na siya tinitext ng buong maghapon. Naghintay ako kung siya ang unang lalapit. Gusto kong maramdaman niya kung gaano kabigat kapag hindi ako nagpaparamdam. Pero sa halip na magmakaawa siya, Mama Mia, ay parang wala lang sa kanya. Gumagawa siya ng kanyang trabaho, tahimik na parang walang nagbago. Hanggang sa ako ang hindi makatiis. "Babe, hindi mo man lang ako hinanap?" Tanong ko nung minsang nag-lunch break. Tumingin sa akin sa paraang pagod. "Hinahanap naman kita, Josh, pero hindi naman kailangang ipakita agad, 'di ba? Hindi ba pwedeng minsan tahimik lang tayo para walang gulo?" Tumawa ako, pero pilit ang tawa na yon. "Hindi mo kasi ako sinanay sa ganyan eh," sabi ko. Baka oras na para masanay ka." Nakangiti niyang sagot na mahina. Simple lang yung sagot niya pero ang sakit pakinggan. Hindi dahil bastos kundi dahil totoo. At sa bawat katotohanang naririnig ko mula sa kanya ay parang nababawasan ang pagkatao ko at hindi ko matanggap iyon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang idea na hindi ko na hawak ang kontrol sa aming sitwasyon. Isang gabi nag-away kami ng malala. Dumating ako sa apartment niya galing sa overtime. Magbukas ko ng pinto ay nakita ko siyang nagluluto. May musika, may halong amoy ng bawang at sibuyas pero ang mukha niya malamig. "Ang dami mong oras para mag-overtime," sabi niya habang inihahain ang pagkain. "Pero sa akin, lagi kang walang oras. Tapos kapag ako ang walang oras sa'yo, naiinis ka." Umupo ako at binuksan ng beer sabay sabing, "Hindi naman tayo magkapareho eh. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang trabaho ko, Claire. Hindi mo alam kung gaano kahirap magtagumpay. Kayo naman kasing mga babae walang pressure sa inyo." Sumagot siya at kalmado pa rin. "Hindi ko alam kasi hindi mo ako hinahayaan. Lagi kang may sagot. Lagi kang tama." Kasi ako yung mas mahirap ang trabaho. Ako yung mas maganda ang posisyon. Ako yung mas malaki ang sahod. Ikaw? Ako? Ako yung kontento na sa simple? Ako yung laging tahimik, tama ba, Josh? Pungutol niya sa sasabihin ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. "Alam mo, Josh, hindi naman ako tahimik dahil wala akong masabi. Tahimik ako kasi sa tuwing nagsasalita ako, pakiramdam ko binabara mo lang ako." "Ang drama mo naman," sabi ko makatapos ang ilang segundong pananahimik.
At dun siya umiyak. Hindi yung iyak na nagngangangawa, kundi yung tahimik na luha habang nakatingin lang sa akin. Sabi niya, "Hindi mo ba nakikita, Josh? Hindi mo ako sinisigawan pero bawat salita mo parang hampas sa akin." Pagkatapos ng gabing yun ay parang may pader na tumayo sa pagitan naming dalawa. Nagkikita pa rin naman kami pero wala na yung dating lambingan. Nasanay na lang kami sa tahimik na sabayang pag-uwi, sa mga kape na wala ng kwento at sa mga hapunan na parang naging obligasyon na lang. At ako sa halip na ayusin yun ay pinili kong mas manahimik. Pero hindi dahil ayoko sa kanya, kundi dahil ayokong aminin na ako ang dahilan ng lahat ng ito. Kapag nakikita ko siyang tahimik, sinasabi ko sa sarili kong, babae lang yan, lalambot din yan. At sa tuwing nagkakamali siya ay mas lalo kong pinaparamdam na mali talaga siya. Minsan may meeting kami sa opisina. Na-late siya sa presentation dahil nagloko ang projector. Pagkatapos ng meeting ay nilapitan ko siya sa harap ng lahat at sinabi kong, "Next time, Claire, huwag kang magpabaya. Hindi palaging may mag-aayos ng mga bagay para sa'yo." Tahimik lang siya pero nakita ko sa mga mata niya yung pagkapahiya, Mama Mia. At imbis na makonsensya, pakiramdam ko pa noon ay tama ako at ginagawan ko siya ng pabor. Kasi para sa akin, ang respeto ay nakukuha sa takot at hindi sa pang-uunawa. Ilang buwan nang lumipas hanggang isang araw ay bigla siyang nagpaalam sa akin. "Josh, gusto ko nang mag-resign." Halos mabitawan ko noon ang hawak kong cellphone. "Ha? Bakit naman? Dahil ba sa akin?" Ngumiti siya. "Hindi, dahil sa sarili ko. Kailangan kong huminga dahil hindi ko nakilala yung sarili ko dito sa kumpanyang to." Napatulala ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Parang bigla akong nilunod ng takot. Hindi dahil mawawala siya, kundi dahil baka mawalan ako ng kontrol. "Pwede mo naman akong kausapin bago ka magdesisyon na." Sinubukan ko, Josh. Pero sa tuwing sinusubukan ko, lagi kang may sagot na pabara sa akin. Wala akong nasabi sa kaniyang naging sagot sa akin, Mama Mia. Natahimik ako at parang sa unang beses, sa loob ng matagal na panahon, ako ang hindi nasunod. Lumipas ang mga araw at tuluyan siyang umalis sa trabaho. Wala kaming closure. Basta bigla na lang nawala siya. Naiwan sa mesa ko yung kaniyang relo. Tapos Mama Mia, nung buksan ko po ang drawer ko, ay may iniwan din pala siyang isang maliit na note na nakasulat sa isang sticky note. "Salamat sa lahat pero kailangan ko na talagang hanapin ulit ang sarili ko, Josh." Binasa ko yun ng paulit-ulit. Hindi ako umiyak pero parang may kumirot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Siguro kasi sa unang pagkakataon, walang taong sumunod sa gusto ko. At dun ko lang naisip, lahat ng laban ko, ako lang din pala ang sarili kong kalaban. Pag-alis ni Claire, biglang tumahimik ang opisina. Hindi yung tahimik na masarap, kundi yung klase ng katahimikan na parang may kulang. Wala na yung mga tawa niya tuwing may sablay ako sa presentation. Wala na yung maliit na mga post-it note niya sa monitor ko na laging may paalalang, "Breathe. Hindi lahat kailangang maging madali." Wala na rin yung amoy ng kape niyang matapang na bumabangon tuwing 9:00. Wala na siya. At ako, naiwan pero nagpapatuloy. Isang buwan pa ang lumipas mula nung umalis siya. Nakuha ko ang promotion na matagal ko nang pinapangarap. Project Director. Ako na ang pinakabatang manager sa buong kumpanya. Pinuri ako ng CEO, binati ng mga katrabaho at ilang gabi nila akong niyaya ng aking mga kasamahan sa bar para raw makapag-celebrate. "Josh, idol ka talaga. Walang tatalo sa diskarte mo," sabi ni Neil, isa sa mga junior staff ko.
Humiti ako sabay sabing, walang imposible kapag talagang magaling ka. Pero habang sinasabi ko iyon ay may bahagi sa sarili kong tahimik. Tahimik at pagod. Parang kahit gaano kataas ang marating ko, pakiramdam ko ay may kulang talaga, Mama Mia. Parang laging may isang upuan sa tabi ko na walang nakaupo. Pag-uwi ko sa kondo, lagi kong naririnig yung tunog ng electric fan na paulit-ulit lang. Wala na yung boses ni Claire na nagsasabing, Josh, hinaan mo naman yung volume ng TV. Ngayon kahit lakasan ko pa at itodo ay parang wala ring silbi kasi wala namang ibang makakarinig. Minsan, tinitignan ko yung mga lumang letrato namin sa cellphone ko. At yung mga simpleng kuha habang naglalakad sa may Ayala Triangle, Mama Mia. Habang kumakain ng fishball sa may underpass, habang tumatawa siya ng walang pakialam. Nakakatuwa siya. Nakakatawa siya. Josh, alam mo, gusto ko talagang lagi tayong naglalakad. Minsan narinig kong sabi niya, Mama Mia, ang nakakatawa pa kasi dati inis na inis ako kapag lagi siyang kumukuha ng picture sa akin. Sabi ko pa, hindi mo naman kailangang i-document ang lahat, Claire. Pero ngayon, yung mga pictures lang pala na yun ang matitira para sa akin. Mas lalo akong naging abala sa trabaho mula nung umalis siya. Madalas ako yung unang dumarating at huling umuwi. Ang desk ko puno ng mga papeles, kape at mga reminder notes na ako rin ang nagsulat. Wala ng kulay ang bawat araw ko pero ayos lang kasi busy naman ako at pinupuri ako ng mga kasamahan ko. At sa mga panahong busy ako, hindi ko kailangan siyang maalala. Pero isang gabi, Mama Mia, habang nag-OT akong mag-isa ay may natirang folder sa lumang cabinet. Yung folder ni Claire, na may mga proposals niya dati. Binuksan ko at nakita ko yung sulat kamay niyang may draft ng project na kami dapat ang magkasama. Goal, magtayo ng team na may malasakit, hindi lang target. Napangiti ako sa sinulat niya. Pero pagkatapos ay napahinga ako ng malalim. Ang simple ng kaniyang mga ideas. Pero hindi ko kailanman pinansin yun noon. Mas gusto ko kasi yung mabilis, eksakto at walang sablay. Hindi ko naiisip na sa pagitan ng trabaho, tao rin pala kaming lahat. Isang araw, dinala ako ng kumpanya sa Tagaytay para sa isang leadership conference. Kasama ko ang ibang managers, puro business talk, puro success story. Habang nasa hotel balcony ako, hawak ang tasa ng kape ay tanaw ko yung mga ilaw ng mga bahay sa ibaba. Ang lamig ng hangin at ang ganda ng tanawin. Pero ang bigat sa dibdib ko. Doon ko naisip, eto na ba yung sinasabi nilang tuktok? Eto na ba yung tagumpay na pinagpuyatan ko ng taon? Kung oo, bakit ganito? Bakit hindi masaya? Parang wala akong kasama rito. Tinawag ako ng isa kong kasamahan na si Rina. Josh, sama ka sa amin. May inuman kami sa baba. Umiti ako sabay sabing, sige, sunod lang ako, may tinatapos lang. Pero hindi naman ako sumunod, Mama Mia. Nanatili lang ako doon, nakatingin sa malayo. Sa isip ko, tanong lang ako ng tanong. Sino pa ba ang nakakakita sa akin ngayon? Kung lahat ng iniwan ko ay nakatingala na lang mula sa baba. Makalipas ang ilang buwan habang bumibili ako ng kape sa cafe sa may BGC, ay may nakita akong pamilyar na mukha. Si Claire. Naka-white blouse siya, simpleng jeans at may hawak na brown notebook. Payapa ang mukha niya. Hindi yung klase na parang pilit yung kanyang ngiti. Josh, sabi niya. Mahina pero malinaw ang kanyang boses. Ang tagal na. Parang bumagal ang paligid. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin.
Ngumiti ako sabay mutawi ng pangangamusta. Okay na ako, sabi niya na may kumpiyansa sa boses. Masaya ako sa bago kong trabaho. Freelance na ako ngayon, kaya mas madami na akong oras para sa sarili ko at sa mga gusto kong gawin. Tahimik akong tumango. Gusto kong sabihin sa kanya na na-miss ko siya, na ako ay nagsisisi, na sana kaya ko pa sanang baguhin ang lahat pero wala akong nasabi. Kasi alam ko, Mama Mia, wala akong karapatan. Bago siya umalis ay nagbiru pa siya sa akin. Lagi ka pa rin bang late na nagla-lunch? Medyo. Hindi ko pa rin natutunan yung tamang pahinga eh. Sabi ko sabay ngiti. Josh, sana matutunan mong hindi lang ego at hindi lang papuri ang sukatan ng halaga ng isang tao. Mama Mia, natahimik ako at hindi ako nakapagsalita habang umaalis siya. Hindi ko maigalaw ang mga mata ko na ang mga paa ko na tila ba naging pako ang mga salita niya para manatili ako doon. Ilang buntong hininga pa ang ginawa ko bago ako nakaalis sa lugar na yon. Pagbalik ko sa kondo ay tinanggal ko lahat ng papeles sa may mesa ko o study table. Nagpahinga ako. Unang beses sa loob ng ilang taon, tahimik lang ako sa sala at nakatingin sa kisame. Iniisip ko, Mama Mia, kung ano nga ba talaga ang totoong kahulugan ng salitang tagumpay. At doon ko na-realize ang taas pala. Hindi sinusukat sa kung gaano karami ang naabot mo, kundi sa kung gaano karami ang hindi mo tinapakan sa pag-akyat mo. At minsan yung mga taong iniwanan mo sa baba, sila pala yung tunay na dahilan kung bakit ka umaangat. Minsan, dumarating yung punto sa buhay mo na kahit gaano ka pa ka-busy, kahit gaano ka pa kasikat o karespetado, bigla ka nalang mapapatigil. Parang may invisible wall na haharang sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ko alam kung pagod ka lang. Hindi mo alam kung pagod ka lang o tuluyan ka ng naubusan ng dahilan. Sa kaso ko, siguro pareho, Mama Mia. Simula nung makita ko ulit si Claire, hindi ako mapakali. Nakita ko sa kanya yung katahimikan na hindi ko makuha sa iba. Kahit ilang kontrata pang mapermahan ko, lahat ng bagay sa paligid ko ay talagang may kulang. Sa opisina, busy pa rin naman ako, pero iba na ang dating. Yung mga meetings na dati ay parang laban, ngayon ay parang paulit-ulit na eksena sa pelikulang ayoko nang panoorin dahil nakakasuka na. Tawa ako ng tawa sa mga jokes ng mga staff pero sa loob ko para akong sirang radyo. Gumagana pero hindi na klaro yung tunog. Isang umaga, pumasok ang bagong empleyado, si Bea. Bagong hire sa marketing team. Tahimik, diretsong magsalita at halatang matalino. Hindi yung tipong palaban pero yung presensya niya ay parang may sariling bigat. Good morning, Sir Josh. Bati niya sa unang araw niya sa opisina. Good morning. Sagot ko habang nag-aayos ng aking laptop. Hindi ko siya masyadong pinansin nung una. Sanay na ako sa mga bagong staff eh. Pero napansin ko na parang iba siya. Hindi siya yung tipo ng empleyado na takot sa boss. Kalmado lang siya, mahinahon pero alam niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Isang linggo matapos siyang pumasok ay nagkaroon kami ng meeting tungkol sa isang ad campaign. Iprinisinta ko ang plano ko, detalyado at agresibo gaya ng dati kong estilo. Tahimik lang siya sa umpisa hanggang sa matapos ako. Tapos bigla siyang nagtaas ng kamay at nagsalita. Sir, may I suggest something? Sure, sabi ko na confident pa. I think this campaign is strong, but it sounds too perfect. Parang walang emosyon, parang robot ang nagsulat. Natahimik ang buong kwarto. Lahat ng staff ay napatingin sa kanya, pati ako, Mama Mia. Ngumiti ako pero halatang naiirita. Robot? Robot ba talaga? We're selling a product here and not a love story. Pero hindi siya umatras, Mama Mia. Sir, oo nga.
pero tao ang bibili ng produkto natin at hindi robot. Kapag walang koneksyon, kahit gaano pa kaganda ang visuals, walang tatama. Tahimik akong napangiti. Hindi ko alam kung inis o bilib ang naramdaman ko para sa kanya. Walang ibang naglakas loob na magsalita ng ganun sa akin. Pero siya, ginawa niya. Hindi dahil gusto niyang ipahiya ako, kundi dahil gusto niyang itama ang ideya ko. Simula noon, napapansin ko na siya. Paano siya magsulat ng proposal, paano siya makipag-usap sa mga katrabaho, paano siyang ngumiti kapag may mali, pero pilit na inaayos. Simple lang siya pero may tapang na hindi kailangang isigaw. Isang gabi nagkasabay kaming mag-OT. Tahimik ang opisina at kami lang ang naiwan. Habang nagtatype siya ay napansin kong sobrang seryoso ng kaniyang mukha na para bang walang ibang tao sa kaniyang paligid. Hindi ka pa ba uuwi? Sabi ko. Ngumiti siya. Hindi pa po, gusto kong tapusin tong report ko. Mas gusto kong nauuna bukas eh. Alam mo, ganyan din ako dati. Dati? Tanong niya. Oo, dati. Bago ko makalimutang magpahinga. Napatingin siya sa akin. Hindi siya nagsalita agad, pero yung tingin niya, parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya lang. Pagkatapos ng ilang segundo ay bumulong lang siya. Sir, minsan okay lang naman mapagod. Ang mas delikado, kapag hindi mo alam kung bakit kapag gumigising sa umaga. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina ay nakita kong may nakapatong sa mesa ko. Isang maliit na sticky note. Walang pangalan pero ang sulat kamay ay halatang galing sa kanya. Huwag mong kalimutang kumain ng almusal. Ang kape, hindi yan pagkain. Napangiti ako. Hindi dahil may halong kilig, kundi dahil may halong awa para sa sarili ko. Matagal ko nang hindi naramdaman yung ganitong klase ng simpleng malasakit. Simula noon, naging madalas na ang pag-uusap naming dalawa. Hindi naman romantic, hindi rin personal, pero may lalim. Parang sa tuwing nag-uusap kami, natatamaan ako sa mga simpleng sinasabi niya. Isang araw sa gitna ng presentation, nagkamali ang isang staff ko. Hindi niya naayos ang file at nagloko yung slideshow sa harap ng kliyente. Kaya uminit talaga ang ulo ko noon. At tulad ng dati, pinagalitan ko siya sa harap ng lahat. Hindi ko alam, Mama Mia, na nandun lang pala siya at nasa gilid ng kwarto at nakikinig sa amin. Paglabas ng meeting ay nilapitan niya ako. Sir, hindi niyo dapat ginawa yun. Ang alin? Yung pinahiya niyo po ang isang staff sa harap ng lahat. Pwede mo naman siyang kausapin ng maayos. Napailing ako. Hindi ito charity case. Trabaho to. Kailangang matuto sila. Sa business na to, either you shape up or you shift out. Matuto sa answer? Sa takot? Tumahimik ako. Kung ganun, paano matututo kung puro takot na lang ang nararamdaman ng isang tao? Hindi ko siya masagot sa kanyang sinabi, Mama Mia. Hindi dahil wala ako masabi, kundi dahil alam kong parang tama siya. Pag-uwi ko, nagbukas ako ng email. Nagulat ako nang makita kong may message siya sa akin. Tapos ang subject line ay feedback. Binasa ko. Detalyado at napakahaba. Hindi naman sa binabastos niya ako pero diretso ang mga salitang ginamit niya. Sinabi niya lahat ng mga napapansin niya sa akin. Kung paano ako minsan walang pakialam, kung paano ko rin minsan hindi pinapansin ang effort ng iba. At kung paano ko rin minsan nakakalimutang may mga taong natatamaan sa mga salitang aking binibitawan. Sa dulo ng email ay nakasulat lang, Sir, hindi niyo po kailangang maging perpekto para sundin kayo. Ang kailangan niyo lang po ay maging tapat at totoo. At doon ako natulala. Matagal akong nakatingin sa screen. Ang bigat sa dibdib ko, parang may halong gaan pero hindi ko maintindihan. Simula noon, naging conscious ako, Mama Mia. Binago ko ang paraan ko ng trabaho.
Mas madalas ko nang kinakausap nang mas maayos ang mga staff ko. Hindi na ako agad-agad sumisigaw kapag may mali. At sa tuwing naiisip ko noon si Claire, imbis na galit o lungkot ay nakakaramdam na ako ng pasasalamat sa kanya. Kasi kung hindi niya ako iniwanan, baka hindi ko nakita kung sino talaga ako. At kung hindi dumating ang bagong babaeng ito sa buhay ko, baka hindi ko naisip na kaya ko palang magbago kahit konti. Hindi ko alam kung saan patutungo ang lahat ng ito, pero sa unang pagkakataon, hindi ko gustong madaliin ng lahat, Mama Mia. Tahimik lamang ako, humihinga at marahang bumabalik sa pagiging tao. Isang hapon, habang nasa opisina ako ay dumating si Eli, yung dati ko pong assistant na nag-resign dahil sa napakainit ng ulo ko. Matagal na kaming hindi nagkikita mula nung ma-promote ako. Bitbit niya ang isang brown envelope. "Sir?" sabi niya, nakangiti pero may kaba. "May dala po ako para sa'yo, galing kay Claire." Pinadaan niya sa dating HR. Sabi niya, kung makita raw ulit kita, ipapabigay niya raw ito. Tahimik lang ako. Inabot ko ang sobre at hindi nakapagsalita. Parang biglang humigpit ang tibok sa dibdib ko. Sabay sabi ni Eli, "Ingat ka, sir. Sana mas maayos ka ngayon." Tumango ako at nang makaalis na siya ay tinitigan ko ang sobre sa mesa. Walang ibang nakasulat kundi simpleng pangalan ko, Josh. Pag-uwi ko sa kondo, ilang minuto ko pong tinitigan yung sobre bago ko napagdesisyon ng buksan. Hindi ko alam kung dahil ba takot ako o excited. Pero sa loob-loob ko handa na ako na makita ang kahit na anong pang nandun kahit masakit. Binuksan ko ang sobre, isang mahabang sulat, kulay cream ang papel, tapos sulat kamay ni Claire. "Josh, alam kong hindi mo inaasahan na makakatanggap ka ng sulat mula sa akin. Hindi rin ako sigurado kung bakit ko ito ginagawa. Pero siguro kailangan kong mailabas ang lahat. Hindi dahil gusto kitang sisihin, kundi dahil gusto kong maintindihan mo kung bakit ako umalis. Una sa lahat, salamat. Salamat sa mga araw na tinuruan mo akong maging matapang. Sa mga pagkakataong pinapangarap kong maging magaling. Ikaw ang unang nagsabi na kaya ko. Pero Josh, may mga bagay kang tinuruan din akong iwasan. Gaya ng sobrang pagmamahal sa isang taong hindi naman marunong magmahal pabalik. Hindi kita sinisisi, Josh, ha? Alam kong may mga dahilan kung bakit ka ganyan. Pero sa mga panahong kasama kita, unti-unti kong nakakalimutan kung sino ako. Lahat ng gusto ko, pinalitan mo ng gusto mo. Lahat ng mali mo, tinanggap ko kasi akala ko ganun ang pagmamahal gaya ng kinokondisyon mo sa utak ko. Hanggang sa dumating yung araw na napagod na ako, Josh. Hindi dahil ayoko na sa'yo, kundi dahil ayokong mawala ang sarili ko. At alam mo kung anong pinakamasakit? Yung umalis ako pero umaasa pa rin ako na baguhin mo ang sarili mo kahit hindi na ako ang kasama mo. Pagbasa ko pa lang ng kalahati ay napahinto na ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa sa sarili ko. Ang bigat. Parang bawat linya ay sampal sa pisngi ko. Parang may tinig sa loob ng utak ko na paulit-ulit sinasabing, "Tingnan mo, Josh. Yan ang ginawa mo sa babaeng nagmamahal sa'yo." Kahit mabigat ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagbabasa. Ngayon masaya na ako, Josh. Hindi dahil nakalimutan kita, kundi dahil natutunan ko ng patawarin ka. At sa totoo lang, natutunan ko ring patawarin ang sarili ko. Alam kong darating din yung araw na maiintindihan mo lahat ng ito. Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa buhay ko o mag-sorry ka pa sa lahat ng mga nagawa mo. Ang gusto ko lang, sana kapag naaalala mo ko, maalala mo rin kung gaano kita kayang minahal ng totoo. Hindi ako galit sa'yo. Wala akong galit at wala na rin akong hinanakit. Pero may panalangin ako para sa'yo, Josh.
Sana sa susunod na magmamahal ka, sana piliin mong maging mabuting tao bago ka maghanap ng mabuting tao para sa'yo. Pagkatapos kong basahin yun ay napayuko ako, Mama Mia. Matagal at tahimik lang ako. At sa unang pagkakataon wala akong iniisip kundi kung ilang beses ko siyang sinaktan nang hindi ko napapansin. Naramdaman kong parang may sumabog sa dibdib ko. Hindi galit kundi pagkapahiya. Naramdaman kong parang may sumabog talaga sa akin. Nahiya ako sa lahat ng pinili kong ipaglaban. Hiya sa lahat ng taong trinato kong baliwala lang. Hiya sa sarili kong nabulag at hindi nakita ang pagmamahal na nandyan lang sana sa tabi ko. Nang gabing yun ay tinanggal ko lahat ng lumang certificates at awards sa dingding ng kondo ko. Isa-isa kong binaba iyon at nilagay sa isang malaking kahon. Walang dahilan pero pakiramdam ko hindi ko na sila kailangan. Yung mga larawan kong nakatayo sa podium, hawak-hawak ang mga plaques, nilagyan ko ng pabalat at itinabi. Kasi sa totoo lang, sa dami ng mga naging tagumpay ko, wala ni isa sa kanila ang tunay na masarap sa pakiramdam. Lahat lang pala sila ingay. At sa katahimikan ng gabi, doon ko lang narinig ang totoo ko pong sarili. Hinabukasan, pagpasok ko sa opisina nakita ko si Bea sa pantry. Nagtitimpla ng kape. Good morning, bati ko. Good morning sir, mukhang puyat ka. Tumawa ako ng mahina. Oo, nakatanggap ako ng liham kagabi. Liham? Galing sa dati kong minahal. Ang daming sinabi pero higit sa lahat, tinuruan niya akong humarap sa sarili ko. Halatang naiintindihan ni Bea ang sinabi ko. Sir, minsan, kailangan mo talagang masaktan para makilala mo kung sino talaga ikaw. Tama ka. Napangiti ako hindi dahil masaya ako kundi parang unti-unti ko nang natanggap sa sarili ko ang katotohanan. Sa unang pagkakataon ay nagpunta ako sa simbahan. Hindi ako relihiyoso, Mama Mia, pero parang gusto kong huminga sa loob ng tahimik na lugar na yon. Pag-uwi ko, binuksan ko ang bintana. Malamig ang hangin at sa malayo ay may mga ilaw ng kotseng dahan-dahang dumadaan. Habang nakatanaw ako ay naisip ko si Claire. Hindi bilang sakit kundi bilang isang aral. Naisip ko rin si Bea bilang paalala na may mga tao pa rin kayang tumingin sa'yo kahit sira ka na. Hindi ko alam kung paano nagsimula basta isang araw, Mama Mia. Nagising na lang ako na parang wala na akong ganang bumangon. Parang lahat ng bagay na pinagpupuyatan ko noon ay bigla na lang nawalan ng saysay. Yung mga emails na dati kong sinasagot kahit 10 oras ng gabi, hindi ko na nabubuksan. Yung mga pampuring dati kong gustong-gustong makuha ay parang hungkag na salita na lamang. Ang mga mata ko ay pagod na, ang utak ko ay parang binuhusan na ng asido. At sa unang beses, inamin ko sa sarili kong pagod na ako. Isang linggo matapos kong matanggap ang liham ni Claire ay dumating ang memo mula sa HR. May nagreklamo sa akin, verbal misconduct and abuse of authority. Lumang reklamo pa pero ngayon lang lumabas dahil may bagong management. Nagsimula silang mag-imbestiga. Sir Josh, sabi ng HR, for now, kailangan ka naming isuspende habang iniimbestigahan ka. Tahimik ako. Dati siguro magagalit na ako, magtataas na ng boses at ipaglalaban ko na ang sarili ko. Pero ngayon, tinanggap ko lang. Tumango ako sabay sabing, sige, naiintindihan ko. Paglabas ng opisina, napatingin ako sa mesa ko, sa dati kong trono. Ngayon ay parang ordinaryong mesa na lang ang tingin ko doon. At sa gitna ng mga papeles ay nakita ko ang sticky note mula kay Bea. Huwag mong kalimutang kumain ng almusal. Ang kape, hindi pagkain. Yun ang note niya dati. Pag-uwi ko ay mag-isa ako sa kondo at binuksan ko ang mga ilaw. Pero na-realize kong mas gusto kong patay ang mga yon. Nagbukas ako ng beer at naupo sa sahig. Tahimik lamang. Iniisip ko lahat, si Claire, si Bea, si Eli,
lahat ng taong dumaan at nasaktan ko. Ang daming beses kong tinuring na ako lang ang tama. Ang daming beses kong ginamit ang talino ko para manalo at hindi para makaunawa sa iba. Isang gabi may kumatok sa pinto ng kondo ko. Pagbukas ko ay si Bea pala. May dala siyang maliit na paper bag. Baka hindi ka pa kumakain kaya dinalan kita ng food. Galing to sa opisina, ako na raw mag-abot. Hindi naman kailangan eh. Alam ko, pero kailangan mo. Pumasok siya saglit, inilapag ang bag sa mesa at tahimik kami pareho. Tapos bigla siyang nagsalita. Sir, hindi ko alam ang buong kwento mo pero alam kong kaya mo pang bumangon. Bea, ang dami ko nang nasira. Hindi ko alam kung may babalikan pa ako. Well, basta buhay ka, lagi namang may babalikan na. Sabi niya. Ilang linggo ang lumipas, tinawagan ako ng HR. Josh, tapos na ang investigasyon. Hindi ka na namin maibabalik sa dati mong posisyon pero kung gusto mo, pwede ka naming bigyan ng clearance at recommendation para makapagsimula ka sa ibang kumpanya. Tumango lang ako sa tawag. Wala na akong sama ng loob. Sa totoo lang, Mama Mia, magaan ang loob ko kasi kung noon ito nangyari, baka sinira ko na lahat. Baka sinigawan ko na sila lahat. Pero ngayon, tinatanggap ko na lang. Siguro kailangan ko talagang mawalan ng lahat para mahanap yung parte sa sarili kong matagal nang nawawala. Pagkatapos kong magpa-clearance ay nagpunta ako sa lumang bahay namin sa Bulacan. Matagal ko na yung hindi dinadalaw mula nung mamatay ang papa ko. Pagbukas ko ng gate ay puro alikabok pero andun pa rin yung amoy ng lumang kahoy. Amoy ng bahay, amoy ng maraming alaala. Doon ko naramdaman na kahit gaano ka kataas umakyat, kailangan mo pa rin bumalik sa kung saan ka nagsimula. At minsan yung lupaing iniwanan mo, siya rin pala ang magpapaalala sa'yo kung ano ka dati. Isang linggo matapos akong lumipat sa probinsya ay nakatanggap ako ng text galing kay Bea. Sir, salamat sa lahat ng tinuro mo sa amin. Alalahanin mo, hindi natatapos ang laban kapag nawalan ka ng trabaho. Minsan pa nga, dun pa nagsisimula ang totoo mong tadhana. Ngumiti ako. Hindi na ako sir, hindi na ako manager, pero may kakaibang saya sa loob ko. Hindi ko alam kung ano yung hinaharap ko pero sigurado ako. Kaya ko na kahit na wala na akong titulo. Habang nakahiga ako sa duyan, nakatingala sa langit, naisip ko, siguro kung tunay ang pagbagsak, yun ang wala ka na talagang maipagmamalaki. Wala ka ng tinig na mas mataas pa sa iba. Pero minsan, kapag nangyayari yon, ang natitira na lang sa'yo ay ang totoo. Yung wala ng maskara, yung wala ng yabang, yung ikaw lang, isang simpleng tao na natutong humingi ng tawad at magpasalamat kahit sa mga sugat na dumating. At doon, Mama Mia, sa katahimikan ng probinsya, sa ilalim ng lumulubog na araw, sa wakas naramdaman ko na hindi pala mahalaga ang ego. Hindi pala mahalaga kung gaano katayog ang naabot mo. Lalo na kung sa proseso nito ay mawawala naman ang sarili mong kabaitan at katinuan. Sigurado ako, Mama Mia, habang nakatingala ako noon sa langit. Hindi na ako yung dating Josh. Yung Josh na makasarili, kundi yung Josh na marunong nang umamin ng kaniyang mga pagkakamali. Mama Mia, makalipas ang halos 1 taon ko sa probinsya ay nakahanap din naman ako ng trabaho. Hindi kasing gara at kasing rangya ng naging trabaho ko dati, pero sapat na para sa pangangailangan ko at makapag-ipon kahit papaano. Makalipas din ang ilang buwan ay nabalitaan kong ikakasal na si Claire. Ang babaeng minahal ko. Ang babaeng cherish ko pero makalipas lang ang ilang sandali ay pinabayaan ko kaya nawala sa akin. Nasaktan pa rin ako. Pero
natutunan kong maging masaya para sa kanya. Sa ngayon ay mag-isa pa rin ako sa buhay. Wala na rin kasi ang mama ko. Ang dalawa ko namang mga kapatid ay pareho nang nasa abroad at doon na nakapag-asawa. Ako yung panganay pero ako yung wala pang asawa at wala pang pamilya sa ngayon. Hindi ko alam, Mama Mia, kung makakahanap pa ba ako ng bagong babaeng mamahalin sa buhay ko. Sa ngayon, ang gusto ko na lamang ay maging tahimik sa buhay na pinili ko. At ang gusto ko lamang kaya ako nag-share nitong aking napagdaanan sa buhay ay para po ipaalala sa lahat. Minsan hindi mahalaga ang titulo, ang mga palakpak ng iba at mga papuri. Minsan mas mahalaga pa ang pagmamalasakit ng iba. Kasi kahit gaano ka pa kagaling, kalakas, hindi mo kakayanin ang buhay nang hindi ka nagmamahal at hindi ka marunong magpahalaga sa ibang tao. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa iyong programa dahil ang mga katulad ko na may mga pinagsisisihang matindi sa buhay ay nagkakaroon ng tsansa para kami ay makapagbigay ng inspirasyon at leksyon sa iba. Ang nais ko lamang, Mama Mia, ay magpasalamat sa pamamagitan nitong inyong programa sa mga taong naging pasensyoso at sa mga taong nagpakita ng pagmamahal at pag-aaruga sa akin noon. Claire, kung nakakarinig ka man ngayon itong kwento ko, alam kong malalaman mong ikaw ito. Maraming salamat sa leksyon na binigay mo sa akin. Mahal kita at masaya ako dahil masaya ka na. Kay Bea naman, maraming salamat sa iyo. Dahil kahit na hindi ako naging mabuti ay nakikita mo pa rin ang kabutihan sa akin. Hangad ko rin ang tagumpay mo sa iyong karera at ang lubos na kasiyahan ng iyong puso. Hanggang dito na lamang po ako, Mama Mia, at maraming salamat po. Lubos na nagpapakatatag, Josh. Ay nako, ego pa lang malaki kay Josh. Akala ko naman kung ano, charot lang. Oo, 'di ba? Minsan talaga tayong mga tao nauunahan at natatalo tayo ng ego natin. Well, para sa akin, no, hindi naman masama na may ego. Hindi masama 'yun kasi 'di ba? Kung wala ka namang ego, papayag ka lang na apak-apakan ng iba, ganun. Pero ang masama kung yung ego na ang naging sentro ng buhay mo. Yung ego na ang nagiging sentro kung bakit ka sumasaya, kung bakit ka nakikipagkapwa-tao sa iba, yun ang masama. Lahat ng sobra ay masama talaga. Kaya sana sa mga nanonood o nakikinig ngayon, sana may napapanood pa kayo dyan, ano? Sana buo pa tong video na to. Ay nako, sana po pairalin natin ang pagmamalasakit at pagmamahal bago ang ating mga pride. Gamitin natin ang pride para protektahan ang ating sarili, hindi para mantapak tayo ng ibang tao. Okay? Maraming salamat, Josh, sa pagbibigay mo ng pahintulot na i-share natin sa iba itong kwento ng iyong buhay. Nawa ay mahanap mo na rin talaga ang totoong kaligayahan mo at naway makapag-usap kayo ni Claire sa darating na panahon. Pero mukhang okay naman na kayo, kaya go lang. Anyways, thank you so much sa inyong lahat na nakikinig ngayon. At syempre sa mga nag-uumpisa na rin makinig sa atin, ako, pakisubscribe naman itong ating channel. Maawa naman po kayo. Alam ko pong malayo na po at medyo malabo na ang ating goal na 100,000 subscribers by the end of this year. Pero atin pa rin pong ipupush na kahit paunti-unti ay dadami tayo dito sa ating munting community. Kaya please do subscribe and click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload dito sa channel natin. At syempre may iba pa po tayong channel. Nawa sa mga panahon na ito ay may na-upload na ako. Feeling ko may na-upload na akong bago.
sa mga panahon na ito. So please visit our other channel, that's Encounters with Mama Mia, and subscribe and also support. Hello ako sa ating mga members na todo naman talaga ang suporta sa atin. Hindi na nga nagsiskip ng ads, lagi pang nag-aabang sa ating programa. Ay naku, nagpa-member pa talaga. Maraming salamat. Hay ako kay Colleen Bueno, kay Diane Martinez, kay Evelyn Kawit, Janice Linian. Si Diane Martinez nga pala ang pinakabago nating member. Hi din ako kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, at Freaky. Maraming salamat sa inyong pagpapamember. Sa mga curious po tungkol sa membership na yan, ayan po sa baba. Ang link ba? Hindi po yan link. May nakalagay dyan, be a member or join now or join. Pakiclick na lang. Kung wala naman at interesado talaga kayo, click my profile dyan sa baba at ililid kayo dito sa aking channel mismo. At yan, may be a member dyan. Okay? Click nyo na lang yan at kayo na po ang pumili kung ano ba ang gusto ninyo. Sa mga may gusto ring mag-share ng kanilang sariling kwento, all you have to do is to email that to me, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia at maraming salamat sa inyong pagtitiwala dito sa channel natin at sa inyong walang sawang pagsuporta. Mag-ingat po kayo. I love you. Bye-bye!